Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilaang Lakbay. Ang pagsasaluhan na naman po natin ay isang alamat. Nakikita niyo po yung laing, di ba? Napakaganda po na itsura. Medyo nagmamandika. Meron din po tayong whole grain rice. Ito po yung bigas na mataas po ang fiber content. Maganda po sa ating muscle, lalo na po dun sa mga marites, para hindi mapagadain yung mga bunganga sa kabanat ng inyong mga bagang at ngalangala. O, diba? Hindi. Ito po, whole grain rice ay mayaman po talaga sa fiber. O, diba? Ganda po ng mga butil, ano? Ang lalaki. At meron din po tayong mouth bite. Crispy. Super crispy. Natanggit. O, diba? Misterin ko po para mas creepy, mas crispy. Pakikita ko rin po sa inyo kung paano po natin niluto. Madali lang po yung paraan na niluto ko po na nagmamantika na laing. Tara, samahan po ninyo akong mag-prepare. Sa ating pong blender, gagawin ko po sa bawang, sibuyas, at sili. Blender ko po. Pag nagbe-blender po kayo, lalagyan po ninyo tubig. Huwag po kayo nagbe-blender ng mga dry o mga prutas na walang tubig o walang gatas. So, depende po sa inyo. Basta may liquid. Kasi ma-overheat po yung blender po ninyo. Lagyan po tayo ng tubig. At i-blender ko po ito para mas lumasa sa ating laing. Yan, painit po tayo ng kawali o kaldero po ang gagamitin po nyo. Gagamitin ko po malaking kaldero para iwas po yung talsik. Maglalagay po ako ng mga, yan, 2½ tablespoon po ng atswete oil. Para mas maganda po yung kulay ng ating laing. Ay, excuse me. Ayan, nagre-react na po yung atswete oil. So, lagay na po yung blender po natin. Haluin lang po natin ito hanggang sa magisa ng maayos. Ayan! Nagigisa na po ng maayos. Lalagay ko na po itong ating baboy. May mga natitira. Pag may natitira po ako, ilalagay ko po sa rep. Pero pag yung marami, ilalagay ba sa freezer. Para pang magluluto ako ng mga ibang putare, o diba? Walang sayang. At naglalagay po ako ng bagong alamang. Konti lang. Ang palinamnam. Lagyan na natin itong sili. May nakita akong sili. Isa lang po natin siyang mabuti. Lalagay po ako ng konting gata. Konting kakang gata sa pagigisa. Ito po yung masarap sa atong gisado. Lalagay ko na po itong dahon ng gabi. Medyo binabad ko po. Kasi minsan pag may nabibili po ako, may insekto, kaya binababad saka hinugas ako ng maayos. Ayaw po kasi ng bugalgal eh. Gusto ko maayos talaga. At ito igigisa muna para lumasa ng maayos yung ginisa natin. Sa mga taga Bicol po, kung ang style po ng pagluluto ko po ay hindi po naayon sa inyong nakikita, pasensya na po. Siyempre nirespeto ko po ang mga taga Bicol dahil siyempre kilalang kilala sa kanila ang laing. Alam niyo naman po kasi dito sa abroad kung ano po yung available po dito at style ng pagluluto. Yun na lang po ginagawa po na kasi namimiss po talaga namin ng pagkain Pinoy. Lalagay ko na po itong natitirang kakang gata. Nabibili po ito sa shop. Nakadilata lahat. Totoong kakang gata po. Hindi po isang katutak na liquid eh. Mas marami pa yung liquid kaysa sa gata. Ito talagang
totoo. Sabihin ko po. Para matunaw agad yung gata. Yan. Kasi may konting liquid naman po yung dahon ng gabi. Kaya nag-release po agad dahil binabad ko po sa kinugasan. Takpan ko lang po, pakulan ko lang po ng maayos. Kaya kumukulo na po. Lalagay po ako ng konting paminta. Haluin po natin ng maayos. Hinaan ko na po yung apoy. Hindi ko po muna lalagyan asin kasi naglagay po tayo ng bagoong. Takpan ko po muna ulit. Yan. Napansin po ninyo, bakit walang luya? Ito po ang gagamitin ko, ginger powder. Siyempre, mas masarap po yung fresh. Kasi gusto ko po pag kumakain po ako ng laing smooth. Parang naisip ko, pwede palang i-blender yung mga ingredients. Siyempre, nasa inyo pong gusto kung ano po yung style ng pagluluto po ninyo. Gusto po kasi ganito yung smooth, napakasarap pong tignan. Nakapan ko po ulit para lumasa po yung ginger powder. Ayan, kuluan na po. Pag titikim po kayo, medyo halo-haloin yung po muna. Laking konti. Tapos hipan po ninyo para matikman po ninyo yung lasa. Malinaw naman, pero ko lang po sa alat. Maglalagay po ka ng konting patis pampalinamnam. Mas maganda po talaga sa umpisa pag po muna kami titimpla ng masyadong maalat. Tapos asin. Yan po natin mabuti. Yan, lumalambot na malambot yung ating gabi. Tara, diba? Palambutin ko po yan. Low heat lang po. Very low heat. Mahina lang po yung apoy. Tingnan na po natin. Yan! Mahina lang po apoy po niyan. Malambot na rin po itong dahon. Nag-ihiwa-hiwalay na. Konti pa. Ako lang pa po ng bahagya. Yan, napakabango na po. Napakasarap tignan. Lalagay ko na po sa pinakamahinang apoy. At medyo patutuyan ko po ng bahagya. Pero diba? Yan po yung gusto ko, yung medyo tuyo. Ayoko po nung salain yung hilaw pa, yung parang hilaw pa yung gata. Ayoko po ng gano'n. Gusto ko po medyo naglalangis ng bahagya. Hindi naman po yung mamantika na sobra-sobra. Medyo naglalangis lang. O, diba? Tingnan po natin ang bahagya yan. At ready na po. Yan, luto na po ang laing nako. Kung ganito po ang makikita kong laing sa mga karindya, ganito itsura. Talagang mapapabili po ako. Yan, naglalangis. Okay na po yan. Hindi ko po masyadong pagmamantikain. Nasaling ko na po. Ready na po ang laing. Siyempre, maglagay po tayo ng toppings. Fresh chili. At isusunod ko po ang ating mouth bite danggit. Galing po ito sa Pagadian City. Pinadala po sa akin ni Ma'am Cindy Jimenez nung nasa Pilipinas pa po ako. Kikrisp ko lang po yan. Ayan. Ready na po ang ating mouth bite na danggit. Crispy na. Kain na po tayo. Mabuhay! Yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago ba tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigay niyo po sa ibibigay na bigay. Naway bawat isa po ay ligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po naman sa hilat sa kanan ni Jesus. Amen. Sarap po natin. Pag sinabi pong whole grain, hindi naman porket buo po yung bigas. Rich in fiber po. Kasi po dito sa Philippines, pag sinabi whole grain, talagang rich in fiber. Saka hindi po lahat ng
red or brown rice. Hindi po lahat ay whole grain or rich in fiber. Ayan. Ito po medyo amoy konti ng mais. Medyo amoy mais. Bango. Ito po yung masarap isangag. Talagang buhagag na buhagag. Saka pag niluto po ninyo ito, kahit maparami tubig po ninyo, hindi po magiging malata. Aalsa lang po siya ng malalaking butil. Namin ko po ngayon ay ano ba naman kasi itong style dito sa Finland ngayon. Ang dahil mga pautot, ang hirap buksan. Kailangan dito natatanggal sa European Union. 100% po ito. Wala pong halong echos. Hindi, wala po halong asukal. At walang halong preservatives. Kaya yung shelf life po niya madali lang. At meron po tayong suka. Anong kumain po tayong nakaraan tokwa at baboy? Yung blender ko po yung suka, sili. Masarap po ito sa ating Mount by Danggit. Tatakam na ako. Yung sili ilalim na natin para hindi mapanis kasi yung sili galing sa freezer. So para mainitan, maluto. Kunin natin itong buto. Napakasarap. Sarap ito danggit. Kasi dati na kumain ako, may kanin-kanin pa yung kamay ko, nabikit, inamag. Napakamahal pa naman ito. So wala pong mabibilan dito sa Finland. Sarap. Parang masarap hindi siyang gawing pulutan ah. Daing danggit.
Winner na winner lasa, match na match. Nako, pag may tira pa ito, lalo itong lain, lalagay ko po sa freezer, inuunti-unti ko po. Hindi ko po alam kung may mabibili ulit ako. Galing po ito sa sa Pilipinas. Sila ko po. Pero may nabibili din po sa Asian shop. Hindi ko po sigurado kung may nabibili ko sa Asian shop. Minsan meron. Bihira lang po dumating sa 1 taon yun. Ito lalagay po sa mga maliliit, malalagyan. Lalagay ko sa freezer. Tipirin ko po talaga yan. Siyempre, ngayon mag-enjoy muna natin. Saka ito, itong danggit na ito, naku po, lalagay ko sa freezer, lalagay sa mga maliliit na plastic. Sarap ng pagkakaprito kung hindi siya sunog. So, sarap din po sa laing. Gusto ko po sa laing yung labahita o kaya dilis. Wala po akong dilis eh. Labahita. Sa labahita naman po, hugasan ko po muna kasi sobrang alat. Bali lang sa laing. Bango po ng laing ano pong naluto. Mga gabi po na tanim ko sa bakuran. Hindi po makati mga gabi-gabang puti. Pinakukulan din po ng bagay pero hindi katulad ng pula. Na talagang kailangan bilad ng todo-todo. Itong suka. Ganyan na lang gagawin ko kapag may masaw sa blender ko yung sibuyas. Pero hindi po lang. Kasi minsan gusto sibuyas medyo mabuo. Buo-buo. Gandaan po dito sa mga bayad danggit, hindi po maalat. Hindi masyadong maalat.
Sorry lang po ah. Wala akong saging. Sarap. Ako. Palalamig ko po muna malagay sa freezer. Ubus oras din po kasi pagluluto ng laing, ano? Pero pag naluto naman, napakasarap. Nakapagluto na po ako ng sinaing yung Bicolano style. Pagluto na po. Time ko na po pinila ang lakbay, sinaing. Dito po yun. Sa mga nagtatanong po bakit hindi daw po tumataba. Ay lakas-lakas ka daw po kumain. Hindi naman po kasi isang beses ang araw yung mukbang. Sa akin mukbang, hindi naman po everyday na ginagawa ko po. Ang magmukbang nun po ako, sakaling everyday, inuugali ko po na mag-exercise po sa umaga. At uminom po na maraming tubig, kuhaan po ako ng mga prutas, yung mga gulay din po kumakain. Hindi po ako makapagmukbang ng mga gulay pag magisa-gisado. Gusto ko po talaga yung namimiss ko po na pagkain para ma-enjoy po natin. Siyempre lalo na po yung mga OFW, di ba? Malalayo po. Nakamiss po yung ganito. Saka yung mga nag-iisa. Naranasan ko po yan. Bakit? Nagmumukbang din ako yun. Sarap po kasing manood na ng mukbang yung pag wala kang gana mag-isa kayo. Nagkakaroon po kayo gana kumain. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya po sa amin, sa buhay, sa mga tapon na nakapaligid po sa amin. Naway bawat isa po mas maging mabuti po sa kapwa. Napakasarap pong kumilos, pumunta kahit sana wala pang iniilangan at na i-enjoy po ang buhay. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo at sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilang sa Pinilaki-Lakbay. Sa lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.